From the testimony of John, it is reflected in the book of Galatians, as Paul has said, for an infant to be born. Tanda ito? Kung may baby nga ma-born sa world, there should be one woman who should suffer for not only 9 months. Tama? So for the school there to exist, there should be one woman to suffer. Wala TV, wala internet, wala telephone, may NPA doon, may takot. The mother would feel like that. Kung buntis ka, magamo ka na. So mag-change ang imo damit. So nakakanya for 9 months. So for a baby to be born, there should be one woman who should suffer. All the rights and selfish things should be gone. What happened now there? Kaya wala ka na. May nagpalit. Wala na may gusto, sir. Nag-dissolve talaga. Na-dissolve? Ang kinder lang ang na-dissolve. Na-dissolve? Sayang, no? So sayang yung mga 1 year na. Doon sa mama nga na-tao, so napatay. So nagtiis siya nga tao, tapos namatay. Wala sa may nagpalit? Akala ko nag-antay ka sa may magpalit. Kung sila, sir, may programa kasi sa kinder na if ever upat lang enrollee, hindi sila magbigay o hindi sila magbigay. Kinder pa rin? Oo, kinder. Ang kurso sa sa high school, elementary? Elementary? B.E.L. So, what did I say? Something, it's not the whole message that for 1 week, 1 week mana. Starting Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, then Tuesday. Hindi man siguro 5 sentences, 1, 2, 3 sentences lang. Something that struck you. Natulungan po kayo kasi lipong kayo min-extract na pinabayaan nyo lang. Something that touches your heart by that. Something that ang mosquito nag-bite, ganyan mo lang. Hindi mo pinansin, dengue na pala yun. So, doon sa kung magawa na yan. Okay lang. Sige. Hindi pa kayo? Hindi pa kayo? Go! Go! Actually, di ba, ayun limang tell ni Ma'am JM na about sa ESK na subject na hard daw sa iyo mag-explain because ang sign tapos na realize na kung ano ko ganina na everyday nag-give ko o mga verses sa ang ako mong ESP mag-divide ako into 2 na follow sa K-12 na curriculum o sa atuan ng mga verses. So sometimes follow ko sa government na na curriculum o there is atuan ng mga verses. So nato ang ginayos na po na reference sa binabasa na mo para sa Sulis katong devotional, daily devotions for the deaf. So one day na nakapili ko verse tapos naigo ko kay pag kuan ako kanito siya na verse. It's Colossians. Colossians 3 verse 17 ano siya. Everything you say and everything you do should be done for Jesus your Lord. Tapos dito lang ako na-realize na tama din naman. Ako din ginabuhat dili is not for myself, dili para sa akong career, dili para sa akong family. Para siya kay God. Siyempre, partly is para sa akong students, pero tanan na siya, ang glory ng honor, yatag kay God. Nakuha ko kay, pagbasa na ko, gisulat na sa kadagdagan ng verses na ako nang nahatag sa akong students, kani siya ang akong nasulat kaganina, tapos pag na ko, fit in siya sa topic ba na, mo to ako, i-share na lang. That is also one thing na gina-ignite ko kayo, kasi later on, kung maganyan ang attitude mo, paano dito mo?
But I know there is something in you na kung i-ignite, mag-cute. So kung magpunta na kayo sa MA, hindi pwede na kaganyan kayo. Hindi pwede. You start it here. Doon sa classroom nyo, dapat nag-ano na ng mind, gabukal-bukal mo. Hindi na pwede nga pick up pag-academic mo, mapudyutin mo. So, ma-start ka something that pansinin. Nandiyo na masakit naman, nagapitik naman. So naana na siya. I don't believe na from Tuesday to Tuesday again for 1 week, wala. Maybe sa Sunday school, sa Thursday, sa what meeting kasi there was a visitor na German from Germany. Ang husband niya nag-preach, tapos pag-preach, wala siyang reaction. Uli na, tapos pag closing prayer, uwi na. Sabi sa Mrs., can you please, after listening, could you talk about the message? Sabi namin, yeah, don't you know that this message has been studied for 24 hours, for a long time? Tapos i-preach sa inyo, wala na. Parang wala ba violent reaction? Is there any violent reaction? Kasi kung hindi mo pansinin kung walang reaction, parang ano na siya na magtigas na hindi na makafeel. So you start with that. Something, kasama ang violent reaction, may reaction ba? Pagbigay ng message, pagbigay ng study nga, topic nga yan, was there any, kagaya ng pag-testimony ni John, na sabi niya, na wala sakit, it comes into my mind, sabi ni Paul, for somebody to be born again, there should be one to suffer. Oh, suffer ka. Ang suffering mo is for the one person to live. So may mga reaction mga ganyan. Hindi mo ikikim. Dapat isabi mo. Wala na. So, ano yan sa akin? Something that struck me. Tanongin mo sa video mo. Something that struck you. Ano? Or sa imo personal study, sa imo personal devotion, sa imo verses nga na-read. Wala gid ba? Wala gid isang nag-react. Patay. Patay na. Something that reacted in me is that in the Old Testament pala, sa Old Testament pala, sa OT pala, the plan of the cross is already there. Ang una, ang mga Israelites in the wilderness, when they were stationed, ginaano sila? By tribes. Tribes. Ang information, nag-cross. Sa gitna ang kabinan, tabernacle, nag-cross ang information. So, 12 sila ka-tribes. Apat ka rin. Tatlo. Nag-purma sila sa cross. Ibig sabihin, kung wala ang cross, tanan na provision galing sa cross. Nagkaroon sa food sa mga food for men, sa peace offering, ang priest sa una, ang pagkain ni Aaron, sa gusto namin ang priest na kung ilaw sa hanggan, priest sa ihalan, pagsumba manimaho, punta sa langit. Pag panimaho punta sa langit, ibalik ang blessing. Ang inang priest, amo nang kainin ni Aaron sa mga bata. So ina si Aaron ng mga bata, representative na natin kay priest kita. Ang priesthood subong nag-universal. Ang believer nag-become priest. Priest na sa so, kung ano na kinakain ni Aaron, amo ng simbolo natin. So anong pagkain natin nga makanuri sa atin? Inang gugma sang Diyos. Kaya inang ship na ihaw, nagihanan, ang priest niya, amo na sa si Jesus. So ang love of God, maunang spiritual meat natin na manuris ka. Kung wala sang love na makanuris sa imo, payat ang imo spiritual life. Sino may cellphone nga nag-iingay? And then, ang iyang shoulder, sabi sa Bible, kunin daw ng pare ang breast, kan i-wave ganyan, i-wave horizontal. I-wave niya.
Kunin niya ang shoulder, kaya ang hip pataas. Provision against ang cross. So, without the cross work of Jesus, wala siyang provision sa pagkain ng panuwis. So, kung si Jesus buhay lang, hindi siya mamatay. Pareho na siya sa kalamansi, mabuo. Wala siyang blessing. Dapat pigain. So, dapat si Jesus mamatay para mag-effect, magkaroon ng effect sa atin. So, ako na-realize nga, sa una, wala ko na naiintindihan ba? Wala na kung ang mga may doktor sa unang simbahan na mag-study ka na sa Old Testament. Doon yung nagawin sa mag-study ka na sa Old Testament man. New magkasugong, we are in the New Testament age. Supira na ng Old, dali lang kita ma-focus sa New. Ano ba sabi? Ang New is in the Old Testament. Then the Old Testament is in the New Testament is in the Old explained. Pina-explicar sa ang New sa Old, ang New Testament pag-explain sa Old. Oo. Ito kaya sa Old Testament sa una, every time niya magsimba sila, may dala sila dapat na halad, offering. So itong offering, amo itong tingnan sa pari para akseptable ka, ang imo dapat halad, dapat unblemished. Piliyon to ang wala sa handicap, hindi siya pipi, hindi, wala sa sakit, wala siya arigis, hindi siya tiang, wapo. Pagbata ka na yung baboy ni Ross, ka kasi ni Ross, pag mag-anak, baboy ka na yung mga sampul, dusing, bilog, pulo, bilog, may isa na nindot ba? Nakanami siya pagdalaw, dako siya, bulki, kagka, kakyat ni gani. So kung ikaw pabili, kita mo siya, kung di rin siya, maong nag-ihalad. Kung comparison ba, kung sa ship, maong na siya ang i-choose. Nag-ihalad, hindi atong, may ara pa nila nga ito nga sa pulo sila, may ara na ang il nga kagamay nga ihig. Hindi na pili. So, ang believer, sa Old Testament, magsimba ka, nandun mo na ang pinaka. Sa fruits man, may fruits ko sa una, may papaya kong itanong. Ang pinakauna niya, buhapugid. Magsunod siya na bunga, pulito na. So, ang mga pinakapilion mong mag-ihalad. So, ang person sa Old Testament matanggap, it's because of what he brings. Ikaw sa Old Testament, anong ginabring natin? What are we bringing when we go to church? Hindi mo wala na next week. Noon, ganito lang mo sa church. No, may dala ka. Kaya sabi ni John, pagkakita na kay Jesus, nag-baptize siya, nakita niya sa Galataw, sabi niya, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. At ito pala ang mga lamb, representative to sa ni Jesus, kano si Jesus na ang lamb. Sa atin na time, may lamb kita, na every time mag-church kita, we are bringing that lamb. Sabi Samson, you cannot come to the Father without the Son. Diba? God the Father will not accept you if you will not come through the Son, Jesus Christ. So, ang lamb natin, our lamb, we have the sacrifice. Kaya lang sa Hebrews, the sacrifice is once and for all. Kaisa lang. Kay Diyos man siya, hindi ulit-ulitin. Perfect man. So, every time na nag-church kita, dapat i-plaster natin nga, just like in the Old Testament, I am going to church. I cannot be accepted alone. I should have an offering. And my offering is Jesus Christ. He is the Lamb, sabi ni John. Siya ang ating Lamb na perfect. So, kung magpunta kita sa church, God the Father will accept us because He's not looking at us. We are sinners. He's looking at our Lamb. If the Lamb is accepted, we are accepted. Walang question. So, kung sabi ko sa una, hindi na na-explain na ayo ba kung gina-preach lang na lang Jesus alam kung saan dito rin siya. So, nagkuha na siya, nag-jive, ang New Testament at Old Testament nag-jive, na mauna gali ang Old Testament, preparation na siya, shadow. The perfect one has come in the New Testament. We have slain the Lamb. May halal kita palagi, si Jesus Christ.
We are accepting. Now we'll come to the lesson. Maybe. Time na. Muto kasi ko kung actually kung tatanta, every one of us will have to say something. Maubos man. Kung dapat may isa luwa, may tatlo, may leader mo say. Next time ka na lang. So, isay mo na. Now, our study, ano kaya sabi ko? Sabi ko, kung hindi ka mag-meditate, ang message nga nag-aagi sa imo, mawala lang, no? Hindi, kaunti lang malaman mo. So, you have to hear it, you have to share it, you have to study, you have to meditate. Saan na meditate ko sa lesson natin about, ano ito? Lesson natin mo? Saan? Ha? Pamakaringan naman yung lesson sa class Tuesday. Daddy is na? Passion. Ganun yung lesson natin. Sa isabihin nga, nag-ano ko sa notes yung passion. Before the passion, may ano dito. Is prayer your steering wheel? Ano ka steering wheel? Ano bila? Is prayer, i-prayer time natin ito, is prayer your steering wheel? Or your spare tire? Asan ka tayo, guys? Sa likod na sa inuba, nagabudlay pa ako ng sumong. Ang inuba sa unang kuslang pa ako ito kay kita ko. Ngayon, tinago, spare tire. Ang spare tire niya. Isipin, what is your prayer life? Pili ka, steering wheel or spare tire? One, tagaan mo, makakuha sa perfect answer. Tagaan ko mo din ba? What's up, Angela? Pili mo. Steering wheel para magliko ka, di kumaliman. Kung wala mo no steering wheel, hindi ka makaliko, diretso ka lang. Diretso ka bangga, pagulugas ka lang. Steering wheel? Ano bila? Or spare tire? Spare tire. Sometimes spare tire. Spare tire. That's your tire. So, ibig sabihin, pag wala akong problem, kay spare tire, spare tire, ginagawa tayo ganito. Hindi tayo kailangan. So, I go in my life, I'll say, in case may accidente ako, tawagon, gamiton sa prayer. Ako na siya, ako na. Lord, wala ko okay na lang, pamasahe ko sa bomba. Palitan. Palitan hindi. Hindi, spare tire. Sometimes ako kapoy manaw, nilang flat ko, wala nang kampo. Anak ko. So kung spare tire lang, there is a time na you don't need God, you don't pray. May spare tire mo sa save, dala ka na yan. Wala ko problem, Lord. Ang bulsa ko sumami, Lord, bago na sunod mo. I don't need you. Okay, finish na. Kung wala ka problem, wala ka heartaches. Sometimes you can ang heartaches para na magtawag ka. So kung everything is fine and you are happy, you won't come to Him. May spare time man siya. Wala use of prayer. So it should be that prayer is steering wheel. Every day you use it. Basta pag upo mo, hawak na yun. Isa mo yung magkalakaw, hawak na yun. Prayer na yun kay at the start man. Kaya na? Kita ko na sa Facebook ba? So isa na, they just give it without thinking. Wala idea kung anong gamitan. Now, our topic this morning is still on passion, but it has something to do with analyzing deeper. Kasi nag-meditate man. Nag-meditate ko, will I change the new subject now? Nag-meditate ko, itong binigay, it's analyzing what lacks us to be really passionate. Question, kailangan ba mag-passionate tayo? Is there a need that we should be passionate? Passionate in the things that we do? Ano ka namin sa passion? Strong desire. Strong desire or love. Na kahit bugahan ka sa hangin, mag-stay ka gyapon. So, ang question ko this morning is, what things lacks us there sa passion na yan? We are the soul passion.
embracing your life to the ultimate purpose. Kailangan ba talaga? So may songs ngayon, may songs. Give me a passion, Lord. Hinihingi pala yun ang passion, hinihingi. As I said, passion, if it's not there in you, if you don't feel passion, bahala sila na. Sila bahala sila na. Di ba sa kakalan kay ang heart mo ka, kalbuhin man, kailangan mo, bigyan ng lapis kang papel. So, sometimes, kung nandyan ka, ang passion ka strong. Pero kung may distance ka na, nalikod ka na, ang passion mo, wala ka na intrigue ba? Wala sang sticky ng goods sa kanibol, ng tusok. Layuman, hindi ka matusok maayo. So siya, the moment you look at the situation, doon pasyon ba? So ginayon mo sa iban, because sa muna, kundi puro, hindi na expect mo mapupuro. So, sila well off sila na may bakong sila palagi, may bread or they would buy something. So, many times, kina-offeran niya ko. So, isipin ko, lagi kina-offeran ko, ang film mo, palang mukha. Sabi ko, busog ko. Di siya nag-sama kami, nag-engage siya, natingin ko siya, pwede ba hindi ka magtingin sa akin? kasi kung tingin ka, parang doon pinakuha mong pagkain ko ba? May teacher ko sa una, nagambit sa anong classmate. Kaya nakita niya yung classmate ko, nga nagkakaw sa dalan, nga nagkakakong. That was 1960. Pag-start din sa klase, nakalimutan ko na pangalan. Wala ka pala yung doon ka nagkakaw sa dalan? So, bakit mo naman ka sa dalan? Kasi, yan, ibig sabihin, pag nagkakaon ka ginagatingin, kaya hindi ka mag-share, yung kinapaano mo siya ba? Kinapag... So, nagpaano kayo yung mga poor? Sa pagkakaandas, mamanas lang. Asang pasyon na? Hindi ka katulog kayo ng matulog ka siya. So, kasi hindi na ka matulog sa akin, baka hindi ko katulog. Ibig sabihin, kung the moment nga naana, siya, nagatulog siya. Siguro palikod na dyan, makita, kawawa ang mga bata. Siguro, iyak ka. Sige naman. Mag-tiis na lang. Walang internet, basta continue. Ako na siya ang ibig sabihin ito sa pero ang sa Bible, there is what they call passion for souls. Mas alam mo naisip mo ilang soul nga, you know what's their future ahead of them. Sabi sa Bible, they are sheep without a shepherd. Kita mo na? Could you imagine a sheep without a shepherd? Kasi kung sheep na siya, wala sa may nagabantay na kawawa with. Kay masudla na siya sa mga nag-iuri, hindi na siya marunong. Hindi siya marunong kung saan magharap, saan ang tuli. Pag may danger na snake o on wild animals, patay. So kailangan they are sheep without a shepherd. So sabi mo, Lord, give me a passion for souls. Mauna nga, hindi ka na mag-selfie. Kung passionate ka, you stop being so selfie and you give your time for others. And you will copy Jesus. When He was here, He lived for others. Amen. So dapat hindi ka mali na kung for others. Sinabi ka, you care for yourself, di ba? Okay. Diyan mo na natin, totoo na. Okay, let's proceed. Now, sa introduction natin. Alright, are you able to read that? Do you want to discover the meaning of your life? Oh, saan na pasyon? Through the ages, man has searched for the meaning of life. But even though many of us knew that there must be something more, we stumble about with undirected goals. Ang goals mo, wala purpose. Asa bang goals mo dyan? Sa bundok o sa city? Undirected goals. And undiscovered passion.
May passion na wala naman diskubrihan. Mag-discover kasi na kung makita mo si Gabriel, makita mo si Gabriel, nagdabay-daba ang pasyon. Kung hindi mo siya makita, selfie. I'm a selfie world. Yeah, so hindi you use your time for yourself. But the moment you see Gabriel, kung anong gawin natin? Mag-grow ang passion. Next. Soul passion. What is your passion? Tanungin ko kayo. Siguro, bawat isa natin nibigyan ng kung saan ka na station. Saan ka na posisyon, saan ka na station. Sa family, sa school, sa other part of the world. So what is your passion? Where have you placed your heart? Where have you placed your love, your trust and sufficiency? Where are you leaning on for your sufficiency? Saan ka nagagawin? So discovering your soul passion is the foundation for living biblically well-built a profitable life. Discovering your passion. Okay, next. Let us analyze. Sa lesson natin, in our lesson before, how should we, if we lost that passion, how should we restore? So, analyze natin bakit sa number 1, begin your work preparation and processes with the Lord. Di ba po naman? Pero I would start maybe nga ang passion kasi wala na siya. You have not asked for it. Sometimes ang passion na kung makita mo si Gabriel, makita mo makita mo. Ang passion sometimes, disim na sa ang single woman, ang mama, diba? Ang single woman, sa iya mga brother and sister, kampik sa kamay. Wala passion. Ang mama iba. Hindi, ang single woman, turukan niya pang mama. Ano ka na ba? Pero iba ang feeling sa mama, makaslo sa imo. Passion. Kita niya na? Nakita niya? There was one prodigal lost sa prodigal son, bansa, stupid. Later na priso. Sabi sa mga pagkamamanabalan sa family. Sabi sa mga brothers and sister, never na here. Stay na sa prisuhan. Okay, papayag na ganito dito. Mga mo na siya, passion na. That is passion. Intindihan niya? Yes. Hindi ka pa mama, kabilis ka man mo gulipat sa iyong mga brothers and sister. Dito kung magmama ka ba? Atong ginagulipat mo. Naglayin ka lagi. So kung nakabilis sa iyong slow ka na. Obserbahan na? Oo na siya. So pagtigulang mas lalo kung mama pa, sang mama sa pera ka na mama mo mabilis, pagtigulang na, paglulan na. Nagmura pasyon. Kamal sabi siya, sa bisita sa akin mo, ang lulo kag lula mo ng spoiler. Maginag-train sa papa ka mama, gina-spoil din na. Mas lulo na, ang pasyon siguro nag-grow na ba? Totoo na siya? Totoo na? Ha? O, ang papa ka papa, magsaway ang lula, tiktahan mo. Napasya na kayo. So, ano ang gawin? Ano ang nagalak sa atin doon sa pasyon? Una, prayer. Prayer. Kung wala ka niyan, hindi ka. May prayer na Lord, give me passion for souls. Wala manabili. Wala. There's no value of souls has no value. Halos na ng concept pa. May mga prinsipyo sa mundo na imo sarili, imo ikaw responsibilidad. Wala ka. No, it's not. Kung Christian kaya, kasi nagganyan siya kasi hindi makitin ng loob. So dapat may somebody na mamamamagpring na to suffer so that he or she will be saved. So